ng isang malaking pananghalian. Unti-unting dumating ang mga panauhin. Mga pinuno ng bayan, mga tuwani, at mga pay. Pati na rin si Crisostomo Ibarra at si Madaclara upang dumalo sa kanyang handaan. Magandang umaga mga Ginoo, magsipo tayong lahat. Mga Ginoo, Ginang, mamayang hapon darating ang general at kaunlagan ng ating tahanan. Magandang balita yan, Kapitan Kado. Nang marinig ng lahat na dadating ang general, ay nagsigpalakpakan at nagsaya-saya ang lahat at nag-usap-usapan. Hindi ko matiyak, mahilig ang general sa biglang pasya. Sa kabilang kiosco naman, nandoon ang mga bata inilagay at binantayan ng ng matanda at binata. At meron din silang pinag-uusapan. Kahit ayaw ng asawa ko, magiging pare ang aking si Ariel. Kung maging pare siya, malaki karangalan niya sa iyong pamilya. Kung mag-aaral siyang mabuti, baka balang araw ay magsiyaga siya. Ay, kung mangyari iyan, pupunta tayo sa Roma. Samantala, sa kabilang panig ng hardin, nagpapatuloy ang masayang pananghalian ng mga panauhin sa ilalim ng kiskong may palamuti. Ano ba ang iyong mga plano? Kayo magtayo ka na ng paaralan, Ginoong Ibarra? Oo nga pala, opo. Nagawa ko ng paaralan. Padre Damaso, magandang hapon sa iyo. Maligayang pagdating, Padre Damaso. Meron ba kayong pinag-uusapan ng ginawa na? Tuloy ninyo. Kaya ang unang gagawin ko ay gawa ko ng paaralan at Paano? saka doon ko paparalan ng mga bata para mas maging maliwanag ang kanilang kinabukasan. Teka. Ikaw, Ibarra, maggawa ng sariling paaralan? Opo, dahil nakita ko na ang mga bata sa Pilipinas ay nagkulang ng edukasyon. Sino ka ba? Akala mo ba? Dahil nakapag-aaral ka sa Europa, mas marunong ka sa amin? Yung mga Indio talaga, no? Kunti letra lang tutunod, kala mo mga pantas na? Gusto mo magtayo ng paaralan? Gusto mo magturo ng kahit anong ideya? Sino ka para bagoy ng kaasa ng bayan to? Mga Clara, kumusta yung sa ganyang araw? Padre Damaso, maawa kayo. Hindi. Pag-usapan iyan. Hindi, sasabihin ko ang totoo. Alam mo ba? Tulad ka lang ng iyong ama. Isang irehe at kaawan ng simbahan. Hindi siya nararapat sa Kristiyanong libing. Buti nga namatay siya. Dahil ginapakanan ng isang irehe. Bukas yun ang pastanganin ang ala-ala ng aking ama! Lumayo kayo! Huwag lumapit ang ayaw mamatay! Kayo dyan! Kayo'y hindi nagsihuma! Ako ngayon! Iniwasan ko siya! Ang Diyos ang nagdala niya sa akin! Sige, patayin mo ko! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Pakita mo sa kanila kung ano ka talaga! Tigilan Sige, na! patayin mo ko!